Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. At ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo mag-text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages, ang Katipunan Channel o Partido KDP FB page at YouTube account. Maaari rin nyo pong bisitahin ang aking sariling bahay na BDT Radio Production. At syempre, maaari din po kayong magpadala ng sulat troniko sa tuklasin natin at yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Well, ngayon pong araw na ito ay nako, sigurado ko siksik liglig na talakayan ng atin pong matutuklasan ngayong hapong ito. Anyway, pangarap niyo po ba na magkaroon ng sariling bahay? Sa panahon ngayon, maraming dapat isaalang-alang bago ka magkabahay. Una ay ang pagtatayuan ng lupa. Ikalawa ay kung may sapat ka bang salapi para magtayo ng bahay. Kung nagtitipid ka, paano mo natitiyak na matibay at kalidad pa rin ang bahay na iyong itinatayo? Tutuklasin natin lahat yan sa ating panauhin ngayong hapong ito. Ang panauhin po natin ngayong hapong ito ay kumuha po ng kursong Bachelor of Science in Commerce sa Ateneo de Manila University at nagtapos po siya sa San Beda College. Ginawaran siya ng iba't ibang parangal dahil sa kanyang nalikhang mga disenyo at paraan ng pagbuo ng isang bahay. Kabilang dito ang Golden Award mula sa Filipino Inventors Society bilang Outstanding Inventor ng Vast-Built Modular Housing Creative Research category noong 1990 at 1993. Golden Award for Best Invention of the Year noong 1995 mula sa World Intellectual Property Organization sa Geneva, Switzerland. Nakatanggap naman ng pagkilala ang Vasquez Commodities Corporation bilang Quezon City's Best Business mula sa Rotary Club of Quezon City at noong 1995 sa Filipino Inventors Society. Bedans of the Century Award naman ang iginawad sa kanya noong 2001 mula sa San Beda College. Taong 2020 nang nagwagi siya ng Seferino Foliosco Award bilang Best Product and Process Innovation mula sa PhilAS o Philippine Association for the Advancement of Science and Technology. Isa ang ating panauhin sa nangungunang 100 science scientists for the most outstanding researchers noong 2021. Walang iba kundi ang ating panauhin ngayong hapon na ito, kundi si Ginoong Edgardo Gadi Vasquez. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ed. Good afternoon, Cathy.
kakatuwa naman. Alam mo, lahat na sinasabi mo, parang nalalasing ako sa sinasabi mo. But anyway, thank you very much for all of this, awards and accolades na nakukuha ko. Mas gusto kong makita talaga yung aking imbensyon, makita ko sa bawat isang Pilipino na ginagamit. Yung mga award, wala yan eh. Minsan nga, binibiro ko ang tao, pirahin nyo na lang, magagamit ko pa sa research and development ko. Yun. Actually, Sir Ed, isa pong karangalan na kayo ay bahagi ngayon ng palatuntunang ito at bagamat abala po kayo sa inyong trabaho bilang kasalukuyan pong Pangulo po ng PhilGenius Corporation po, nagkaroon pa rin po kayo ng pagkakataon na makadaupang palad kayo kahit sa online man lang. But magtutuloy-tuloy po ako sa aking katanungan, Sir Ed. Yes. Curious lang po ako, bakit po ba paggawa ng disenyo o materyales ng bahay ang napili mong tutukan na imbentohin? Ikaw ay nakapagtapos ng commerce at hindi naman isang engineer. Ano ang nagtulak at nagbigay inspirasyon sa iyo? Sir Alam Ed? mo, Cathy, magandang question mo yan. Actually, I always get that question from a lot of people. Ako'y pinanganak sa magulang ko. Ang tatay ko ay isang engineer. Ang nanay ko ay isang pharmacist. Ang naging negosyo nila, simula't simula pa, ay supply ng sand and gravel. No? Kanya namulat ako na mula kabataan na ang kausap ko arkitekto, engineer, karpintero, piyon, lahat. Lahat sa construction. Alam mo sa buhay, diskarte lang no? And common sense. Mm-hmm. No? At pag yan ginamit mo, sigurado you will succeed. No? Kanya pag tinatanong sa akin yan, siguro mas marami akong alam dahil bata pa ako, karga-karga ko na yung portfolio ng tatay ko, pumupunta kami sa mga engineer, sa mga job site, nagdi-deliver, nangongolekta, tinitingnan ko. At isang ginagawa ko, nung ako yung nag-aaral, pag bakasyon namin, ako nagko-compute ng cubic meters ng delivery ng grab at buhangin. No? So, talagang I was, how do you call it? Ang kinakain ko, grab at buhangin at simento. So, alam ko, I acquired the skill from birth. Okay? I didn't have to study it. It just grew with me. Kanya ako, common sense ang ginagamit ko. So kahit na ano naman sa buhay, Cathy, pag sumobra, gastos. Pag kumulang, delikado. So kailangan pasobrehin mo ng konti para sure ka. Yun ang ina-apply ko kahit dito sa paggagawa ng bahay. And I apply a lot of common sense. No? Like, ang question mo, bakit mga disenyo at materyales? Alam mo, lahat ng ginagamit mo sa paggawa ng isang bahay, galing sa pinaghirapan mong pera, trabaho, para makuha mo itong perang ito. At pag ang ikaw ay gumastos, kailangan mailagay sa isang tamang bagay. Hindi yung, alam mo, hindi ka na nga marunong, hindi mo alam yung gusto mo magkatahanan, pero hindi mo alam ang materyales. Lolokohin ka pa, di ba ang sakit, kawawa naman yung pobre. No? So, kailangan dyan, ang mga taong gumagawa ng bahay, na para din sa mga taong, sincere. Alam mo, galing din sa puso ang kanilang pagtutulong sa kapwa nila. At dapat ibigay yung tama. Yun ang dapat. Kasi kahit sino ba naman, kahit na ako, lukuhin mo ako, magagalit ako sa'yo. Correct. Lalo na pa naman yung taong mahirap, na ang alam lang niya, pawis at dugo para kumita, para magawa yung bahay. Tapos lulukuhin mo pa. Napakakawawa naman tao yan. Di ba? So sa akin, minsan, iniisip nila na, mahal. Sabi ko, pwede ka bang mag-coaching maganda ng mura? Di ba? Ha? Lahat yan, you want something good, you have to pay for it. Di ba? At ako naman, dahil alam ko kung saan sila nanggaling, alam ko yung hirap, hindi ko naman, I'm not taking advantage of that, no? But I also have families to feed, mga empleyado ko. Tama. Kanya yung kita ko, sapat lang para yung mga tao ko, mapakain ko rin. Kanya pag yung minsan may mga tao sasabihin, bigyan mo naman, ang mahal-mahal mo. Medyo gusto kong sabihan. Gusto mo, lukuhin kita Pwede kong gawin yung bahay mo, pero
Hindi magtatagal, magigibayan. Pero hindi kaya ng konsensya ko yan. No? Gusto ko yung tama lang. Yun ang gusto ko. Kanya sa aking mga ginagawa, well, you can rest assured that I am doing what my soul and my heart dictates. Wow. So, ibig sabihin talaga, Sir Ed, na ang dahilan mismo ng ika nga natin ay naging inspirasyon mo at talagang paggawa ng disenyo o materyales ng bahay. Dahil kumbaga bata ka pa lang, nandyan na pala talaga yung negosyo ng pamilya, ng mga magulang mo. Yun yung parang yan na yung nasa kapaligiran mo. Plus, gusto mo na magkaroon ka ng makatulong ka sa mga kababayan mo na magkaroon ng bahay, pero ika nga natin yung talagang dekalidad. Pero bago natin palawigin yan, curious lang ako kung bakit Vast Built. Kailan po ba ito na konsepto at ano po ang layunin nito, Sir Ed? Number one, I put my name for everything or for anything that I do. Okay, so pag ikaw nilagay mong pangalan mo, makikita mo yung sincerity mo ron, di ba? Dahil kasi, pag ikaw nanloko, pangalan mo nakataya. Di ba? Pero pag ang pangalan ko nakataya, ayoko masira yan. Dahil alam mo, hindi lang ako masisira, pati ang anak at anak ng anak ko masisira. Ayoko yun. Kanya, I always take my name for whatever I do. Yun. That's why it was named Vast Built. Well, sa Spanish, pag sinabing vast means malaki. Di ba? Iyon ang dream ko. Malaki. Malaking mga pabahay para sa mga Pilipino, sa buong Pilipinas. Lahat ng Pilipino nagtatrabaho, dapat magkaroon ng bahay na titiran nila na disente at hindi sila niloloko. Yun. Actually po, ang Pilipinas, Sir Ed, ay nakararanas ng mga lindol, malalakas na hangin, baha at bagyo. Ang inyong disenyo at sistema ng pagbuo ng bahay ba ay matibay sa ganitong uri ng kalamidad? Another good question. Very important yan, tinanong mo yan. Yung how safe are you under this house that you're living in? Di ba? I cannot speak for myself. And it has to be, how do you call it, proven by another party. Ang ginawa namin dyan, pinatest namin sa isang engineering company na yan ang talagang trabaho. Mag-test up to ilang Richter scale kayang tumayo ang bahay mo. Alam mo, nung pinatest namin yan, bend flexural test, earthquake test, the house that I built could stand up to an 8.3 on the Richter scale. Wow. You know, for a small house, that is really too strong, no? Na nung unang present nung inexhibit namin 'yan, ang Pilipino kasi kawawa you know, wala tayong belief sa sarili natin. Wala tayong belief sa kakayanan natin. Kanya nung unang nag-exhibit ako niyan, lahat sila nakakita ng technology ko. Ang tanong nila, ano ito, German? Ano ito, Japanese? Ano ito, American? I did not get a single question and said, is this Filipino? Wow. Talaga. That is how low we think of ourselves. No? And when you say, hindi, gawa ko ito, Filipino. Ano? Totoo ba yan? You know, they will hop and pop and blow the house down. Alam mo, literally, sinisipa nila yung pader, niyuyugyug nila yung bahay, na tinitingnan, kaya ba ito? Pilipino pala gumawa nito. Kanya, alam mo, doon pa lang, sa umpisang-umpisa, yung unang exhibit na sinalihan ko, wow, sabi ko, grabe, kawawa tayo mga Pilipino. Wala tayong kabilib-bilib sa sarili natin. Gusto natin tayo, alipin na lang lagi. Hindi dapat yun. Hindi dapat yun. So, pinakita ko na itong technology kong ito, hindi ko lang kayang ipagmalaki. Kaya ko pang ipaglaban. At pwedeng ipaglaban ng mga kapwa ko Pilipino na, you know, mahusay at matibay. It's worth every cent that you spend for. Ganon. Ako, nakakatuwang malaman, Sir Ed. Kumbaga, yung ginawa mo lang na pagpapate sa isang engineering company, parang third party po yan na yes. Parang tiniyak. Ibig sabihin, hindi siya manloloko o mandadaya
sa sa certify niya na talagang matibay ang iyong mga gawa, 'di ba? At nakakatuwa na ang iyong mga ginawa ay talagang kayang mag-stand sa 8.3 Richter scale ng lindol. At alam mo, ang Department of Science and Technology, particularly ang PhilBox, yan ang kampanya nila. Na Yes. kumbaga ang mga bahay na itatayo ay siguraduhin na tama yung sangkap, gamit, maging ang mga bakal na nilalagay. Well, syempre, ang tanong ng mga kababayan natin, Sir Ed, bakit matibay siya? Ano ang kaibahan ng mga disenyo at sistema ng paggawa ng bahay kaysa sa iba? Kasi sabi mo nga, sigurado ka na kaya mong ipaglaban at ipagmalaki ang gawa mo dahil sa tibay, yung durability ika nga nito, Sir Ed. Alam mo, yan masasagot kong madali. Ang isang bahay, matatayo mo yan ng 4 na poste lang. Every corner is a post. Tama? Pero ako hindi lang yun. Every 2 meters meron akong poste. Doon lang makikita mo, napakatibay. Biro mo every 2 meters may poste ka. At lahat yan, nakatungtong at nakakabit sa upper and lower tie beam ng bahay. Kanya, titignan mo, kahit na nung una ko sinadmit yan doon sa kliyente ko na tinayoan ko ng napakaraming bahay, sabi niya, are you willing to have your technology analyzed by the best engineer here in the country? Sabi niya, si Arumin C, no, na they design for the tallest buildings here in the Philippines. Sabi ko, yes, why not? Nung sinadmit namin, tinignan nila Engineer C, sabi nila, over-design itong bahay mong ito. Sobrang tibay. Alam mo, pero you have to be very fast on that when they said over-design. That means mataas ang cost. Oh. So you can now take off some of the parts or magbawas ka ng materyales para bumaba at yung budget tatamaan mo. Diba? But not compromising the integrity of the strength of the house. No? So ang ginawa ko, I went back to the drawing board, ni-re-evaluate namin, nagbawas kami rito, nagbawas kami ron. Tapos tinayo namin, sinadmit namin uli. Sabi nila, yan, pumasok ka na doon sa cost. Sabi niya, di, happy na ako. From there, I started building homes already. No? Pero, doon pa lang na, doon ka nakakatuwa na, ang narinig ko sa mga ibang exhibit thereafter, sabi, kaya pala ng Pilipino. Di ba? So, sabi ko from the very start, kaya naman natin eh. Tayo lang nang nag-iisip na hindi natin kaya eh. No? So there, I've proven it that tayong Pilipino, kaya natin. We are just as good as all the others in the world. No? Just, sabi nga nila, follow your dream. Di ba? Follow your dream and you will be able to create something that will make life better. Yun. Opo. Sir Ed, may nagtatanong lang. Yung pong mga, yung sinasabi nyo pong dinisenyo nyo na kumbaga hindi naman na-compromise yung tibay ng bahay, estimated cost niya sa common na bahay, magkano? Nasa magkano? Okay. Sa ngayon, meron na kasi, ang isang imbensyon, parang Billy the Kid yan eh. Yung ikaw pinakamabilis na draw at you're always being challenged, no? Sa ngayon, I have developed a new technology again. Sa ngayon, ang mga building ng mga low-cost housing, umaakit na sa mga as high as 30,000 per square meter. Pero yun, hindi pa buong bahay yun. Basic core house pa lang yun. No, that means yung pader, yung bubong, yung pundasyon, at yung sahig. Walang pinto, walang bintana, walang electrical, walang finishing. Yan, so naglalaro yan from 25 to about 30,000 pesos. Itong ginawa ko ngayon bago, ang basic is about 25,000. At ang pinakamaganda rito, Kati, yung 4x6 na bahay, no? 24 square meter, I can build the basic core house in 5 days.
ang construction on conventional will take you 6 months to Oh, build. 6 to 1 year, pati finishing. Ako, 5 days, bubuuin ko yung bahay. Yan ang bagong technology ko ngayon. galing. Mm. Oh. At alam mo, Cathy, I am not talking about this, ha? I walk my talk. I can invite you to my demo house, the demo unit, and I will show you the physical system that I built. Hindi lang ako dahil, alam mo, nung una kasi, Cathy, nung bata ako, ang aking utak lagi, I, me, mine, myself. Ayoko kung sino-sino, gusto ko ako lang. This time, I partnered with other good people with the same intentions. Alam mo, biro mo na tayo namin yung bahay in 5 days. Galing, ano? No, at yung bahay, Cathy, we're considering climate change. Oo. If you notice, ang mga panahon ngayon, kung hindi umuulan, napakainit. Tama? Correct, oo. Ang bahay namin insulated. Uh-huh. Insulated na yung sahig, insulated pa yung bubong, insulated pa yung wall. Galing, ah. Kanya, I'm not telling you this. I will invite you to my site, to my demo site, and I built there more than about 6 to 8 houses already of different designs. Oh, saan lugar po ito, Sir Ed? Nasa San Pedro, Laguna. Oh. You know, ang public, if you really want to see it, I'm inviting you. You can go there using Waze. Ilagay nyo lang sa Waze, Tegula roof tiles. At Waze will teach you how to get there to the gate of my demo unit, the demo site. Marami nang pupunta ron. Oh. Gusto ko kasi, ang technology ko ngayon, ayoko ng I, me, myself. I want to teach everybody who wants to learn the technology. I will just supply you the materials. I will teach you how to build it. I will guide you. Yan ang aking strategy ngayon. Kaming tatlong mga inventor. Yan ang style na gagawin namin. We will teach you the technology. So in turn, oras na kabuo ka ng bahay mo, kasama ko na kita, contractor ka na rin. Ako, maganda yan Sir Ed. Binibigyan mo actually sa ginagawa mo, Sir Ed, nagbibigay ka ng oportunidad, una, para magkaroon sila ng sarili nilang bahay. Pangalawa, karunungan at kabuhayan. Yan ang ibinibigay mo. Kaya tamang-tama yung titulo ng ating pinag-uusapan ngayon. Bahay, buhay. Buhay Bus Built, di ba? Tama. Yan, ganda niya, di ba? Kaya talagang nakakatuwa talaga, Sir Ed, na biruin mo, kung tutuusin, Sir Ed, pwede kang hindi mo na sila turuan. Kasi para kung ang intention mo lang ay kumita, magkaroon ka lang ng maraming customer o mga kliyente, pwede namang hindi ka na magturo, magbenta ka na lang ng magbenta. Pero knowing you na gusto mong magturo talaga, so ibig sabihin, gusto mo na maraming mga Pilipino na magkaroon ng sariling bahay at ma-achieve mo yon at magkaroon sila ng kabuhayan mismo. But Sir Ed, may nakita ako sa isang mga pictures sa iyong Facebook, no? Bahay kubo siya. Tapos meron actually may nakita ko yung sa Gawad Kalinga. Can you make short story lang about dito sa ginawa nyo sa bahay sa Gawad Kalinga? Sir Alam mo, yung Gawad Kalinga, Cathy, doon nag-umpisa yan, kasama ako dyan. Kami nila Boy Montelibano, Tony Meloto, and all that stuff. They had a big exhibit. Unang exhibit ang ginawa nila dito sa BGC. Nag-umpisa pa lang ng BGC. They were espousing building homes for the poor. But at that time, yung basic knowledge nila sa housing was not that good. So how can they have an exhibit when they don't have a product to show? So kausap ko nun si Boy Montelibano, si Tony Meloto, si Maria Montelibano. And they know about me. They knew about me. And they said, Gary, bakit hindi mo pakita yung technology mo? Siyempre, for any invention, you have to show it in public. The public has to know. Kasi pag hindi mo ginawa yan, yung invention mo walang kwenta. Nandun lang sa loob ng aparador yan. Correct. Pag ang invention nakita mo sa bawat isang tahanan, naku, napakasaya mo.
Mas masaya ka pa sa pinakamayaman na tao dito sa mundo. So again, what we did was, ginamit nila yung aking technology para exhibit. Alam mo, inulan kami bago doon sa exhibit. Grabe, talagang at that time, BGU, panay talahib pa noon eh. So there was a side there na doon kami naglagay ng exhibit at sabi sa akin nila, Maria, paano ito, Gary? Panay putik na ito. Sino dadating dito? Naku, alam mo, ginawa ko, nilagyan ko ng paving blocks yung buong lugar. Oo. Para merong mapupuntahan ng tao na hindi sila mapuputikan. Oo. Tinayo ko na yung bahay, ako pa naglagay ng sahig. From there on, that was when Gawad Kalingay started. Oh. I know, because all the time, I was with them. I was the same values and we talked about what I think of how housing should be, and how deprived poor people are in having a decent home, what are the dreams of a Filipino, like our OCWs and OFWs? Correct. Dalawa lang naman ang pakay na ginagawa nila para magtrabaho abroad at iwan yung pamilya. Tahanan at edukasyon para sa anak. Tama? At ako naman, Cathy, I am not happy with this program of OCWs and OFWs. Why? Because the very basic foundation, the very basic post of a family, nawawala. Pag ang bahay, ang poste wala, gumegewang yung bahay. Correct. Correct? Agree. At pag nawala ang nanay at ang tatay, saan pupunta ang anak? Pariwara. Exactly. Biktima ng drugs, biktima ng pagiging materyoso. Cellphone, branded, kung ano nung kalokohan. At pati yung edukasyon nila, hindi nila pinapasukan. Bakit? Wala ang pundasyon, wala ang poste ng bahay. Nando sa labas, nagtatrabaho para kumita at mabili, mapaghandaan yung tahanan. Pinadadala nila rito yung pera nila para paghandaan at umpisahan na yung bahay. Ano nangyayari? Pagdating ng pera rito, inuutang ng kapitbahay. Inuutang ng kumpare. Naibibili ng singalong, naibibili ng cellphone. Hindi napupunta sa pakay niya na itayo yung bahay. So pagdating dito ng OCW, OFW, naku, frustrated. Dahil wala yung pinaghirapan eh. Di ba? So yan ang isa sa programang gusto ko. Kanina nga, tinetext ko si Arnel Ignacio eh. Sabi ko, Arnel, gusto kitang makausap at meron akong gustong gawin na mag-partner tayo. Kasi nasasayangan ako sa ating mga returning OFWs. They have acquired such good skills and when they come here, hindi nila nagagamit. Yan ang dapat natin itap dahil yan. Konting-konti na lang, alam nila yung gagawin. Tama. Diba? Pati sa mga equipment and skills, alam nila. Bakit pinauuwi natin at hindi natin ginagamit sila? Para wag na tayo magpadala ng tao abroad. Ang padala natin, expat, hindi, human slaves. Yes, correct. I agree. Talagang sang-ayon ako sa iyo, Sir Ed. Alam mo, habang kausap kita ngayon, you remind me of Professor Butch Valdez, the former KDP chairman, Katipunan ng Demokratikong chairman. He is actually the founder of KDP. At lahat ng sinasabi mo ay aligned sa prinsipyo at ideya ng KDP, Sir Ed. Actually, ang programa ng gobyerno na sabi nga para tayong pambansang naninilbihan sa buong mundo. Sa halip na yung ating paramihin ay mga professionals at maggumawa ng oportunidad dito sa sarili nating bayan. Kumbaga, maganda pong ang ating gobyerno ay nakatingin sa pagtatatag ng mga industrialization, lalo na kung agro-industrialization yan, at iba pang klase ng industrialization katulad nung sinasabi mo, Sir Ed, meron kang tagagawa ng mga dingding, yung nakikita kong ginagawa mo, di ba? Kung gobyerno mismo ang nagpo-programa ng mga ganyan, gumagawa ng mga bakal,
gumagawa ng mga hindi lang basta pako, kundi sabihin na natin mga yero na matitibay o kung ano man na pwede nating para magkaroon ng trabaho. At tama yung sinabi mo kanina, yung mga OFWs natin na umuwi dito, bakit hindi natin sila gamitin? Kasi may mga expertise yan. Siyempre, dapat ang gobyerno natin may database lahat at kung ano yung kanilang mga trabaho sa ibang bansa, yun ngayon ang gamitin natin dahil mga magagaling yan. Kumbaga hinubog ng panahon yan, ng karanasan sa ibang bansa. Lalo na kung ang mga trabaho niyan ay hindi lang basta technical, kundi kahit yung mga bagay na talagang sabi nga natin blue and white collar jobs, 'di ba? Sa ibang bansa, Yes. 'di ba? At maganda sana ako dasal ko na magkaroon kayo ng mahusay na programa ni Arnel Ignacio dahil siya ang nasa grupo nasa hanay ng tinatawag nating migrant workers. At Sana nga. Ed, Alam mo, ako, Kati, sana nga si Arnel ang pumalit kay Toots eh. oo, at Because saka hindi alam ni Arnel, ini-stalk ko siya no, sa Facebook. Pinanonood, Arnel is passionately in love with this work. You know, I think next to Toots is Arnel. Okay. The way I see the way he's doing it, he's passionate in what he's doing, no? Kanya I'd love to work with him. Nako, maganda 'yan. Alam mo, Sir Ed, maganda na magsama-sama ang mga patriotikong Pilipino tungo sa pagpapaunlad ng ating bansa. Alam mo 'yung tamang kaisipan at hindi yung katulad ng binanggit mo kanina, napakahalaga po ng pamilya. Kami sa KDP, kinikilala po namin na ang Pilipinong pamilya ay isang sagradong pamilyang Pilipino. Why? Kaya kinakailangan nga dapat ang gobyerno mismo pinoprotektahan yan. Yung mga, kaya po yan na sabi mo nga kanina, kaya yan ay na napapariwara yung mga anak dahil wala ang haligi at ilaw ng tahanan, hindi ba? Dahil nauobliga, pikit mata, nag-a-abroad sila, iniiwan, pinapakisuyo sa kamag-anak yung kanilang mga anak para lang magkaroon ng pagkakakitaan, may kabuhayan para mapag-aral ang kanyang mga anak. But at the end of the day, nawawasak ang pamilya, Sir Ed, marami akong nakitang ganyan. Kaya kinakailangan ang gobyerno talaga natin o ang mga leaders natin hindi nakatingin sa pag-i-import ng human resources. Dapat yan, nandito sila sa ating bansa, hinangin, ibig sabihin linangin ang kanilang at sanayin ng gusto at gumawa ng industrialization, 'di ba? At kumbaga bigyan sila ng oportunidad para magkaroon ng kabuhayan ng trabaho, 'di ba? Dahil mahirap kasi, Sir Ede, ang ibang mga tinatawag nating mga ekonomista, ang isip nila yung paglaki ng populasyon ay hadlang sa pag-unlad ng bayan. Hindi nila naiisip na itong populasyon, yung tao, human resources, ay pwede mong gamitin sa pagpapaunlad ng bayan. Paano mo paunlarin yung bayan mo kung wala kang tao? Exactly. You're right. Di ba? So sasabihin mo, ang dami niyan. Ang dami mong workforce na mapapaunlad mo ang bayan. Ano sinasabi mo? Problema ang kadamihan ng tao. Ang problema, hindi nyo binibigyan ng pagkakataon. Di ba? Alam mo, ang Pilipino, kanya bilib ang mga employees sa abroad, madiskarte ang Pinoy. Ang galing. You know, sa Amerika, nung ako nag-aaral, ang tawag ng mga Amerikano sa Pilipino, miracle workers. Bakit kamo? Sila, pag kunyari yung tornilyo na baluktot, ang unang gagawin, itatapon, kukuha ng bago para palitan. Ang Pilipino, didiretso yung tornilyo, tapos ibabalik. Alam mo, nung nag-aaral ako doon, Kati, opo, minsan kulang yung baon ko, kulang yung pera na nabibigay sa akin ng magulang. Alam mo ang gagawin ko, bibili ako ng kotse na binangga yung harapan. Okay. Parehong modelo, bibiling ko yung isa naman na binangga sa likod. Okay. Puputulin ko ngayon yung kotse sa gitna.
at pagdudugtungin ko. So meron ako isang buong kotse na walang tama ang likod, walang tama yung harapan. Ha? Anong gagawin mo? Basta maganda ang iyong pagdudugtong ng bahay, ng kotse, pinturahan mo ng maganda, mabebenta mo, kala mo bago rin. So kumikita ako. Discarding Pinoy. Di ba? Iyan ang ay nako, kahit sa mga driver sa Europe, driver sa Canada, ang gagaling ng mga Pinoy. Ha? Pintor, Pinoy pa rin yan. Alam mo, kahit na sa medicine, okay, Cathy, nagkasakit ka, Pilipino, mayaman, ano gagawin mo? Pupunta ka sa hospital dito, first aid, tama? Ang tanong mo, pwede ba akong bumiyahe? Di ba? Sasabihin ng doktor, well, it's fine, you can travel. So, anong gagawin mo? Pupunta ka ngayon sa Amerika. Dahil ang iyong paniwala, andun ang solusyon para ikaw gumaling. Pagdating mo sa Amerika, pupunta ka ngayon sa Stanford. Yan, may magagaling na hospital. Sino mag-a-attend sa'yo? Pilipinong doktor. Hindi pa nakakatawa? Grabe. Pilipino ang nag-a-attend sa'yo ron. Pilipino ang nagpapagaling sa'yo. Pumunta ka pa ng Amerika. Bakit hindi mo kunin yung mga Pilipinong yan at gawin mo ang Pilipinas the medical hub of Asia? Because now with all the science of internet, Internet of Things, we can do medicine all over the world. You know? And the Filipinos are one of the best doctors in the world. I don't know. We're trying to look for solutions to make our country succeed. My God, all the essentials of a successful country is all here in the people of the country, the Filipino. Nako. Yan ang sagot. Alam mo, Sir Ed, you are indeed Filipino genius. Kaya pala, itinatag mo ang PhilGenius Corporation. Ikaw pa rin yan Anyway, alam mo, simple lang yan, Cathy, you only have yung love galing sa puso mo. Yes. And it will naturally, exude. Di ba? Pag ang sincerity mo, hindi nang gagaling sa puso. Wala ka, plastikan lang yan. Correct. Hindi mabubuo yung ginagawa mo, hindi tama. Sigurado ko hilaw. Correct. Pero kung galing sa puso, hindi pwede. Kailangan maging perfect. Correct. I agree. Sir, meron lang po tayong question dito. Sabi ng isang texter natin, pwede po bang maitayo ang VAS build sa mga lumang bahay sa subdivision? Imbis ba ipaayos lang, magpapatayo po ng bagong maliit na bahay? Sir Ed? No problem. Alam mo, meron ako nung isang staff sa opisina na meron siyang bahay, bungalow. Sabi ko, alam mo, gusto mo mag-eksperimento tayo? Sabi sa akin, sir, ano yun? Lalagyan ko ng second floor yung bahay mo dahil wala kang second floor. Sir, pwede ba yun? Di ba? Sabi ko, oo. Alam mo, Cathy, binuo ko yung bahay niya, nilagyan ko ng second floor. Nandito sa Quezon City, I can invite you there and you can see the house. Sabi nila, pwede pala. No? Yung bahay ko, sir, pwede. Gawin mo second floor. Tagapayatas ako ganito ang gagawin ko. Hindi ko gagawin. Tuturuan kita paano mong gawin. Ay, sige po. Willing po ako dyan. Meron akong mga kliyente noon. I had a client. 3 silang bang babae. Okay. Inalam lang nila paano how the system works and they bought the material. Sila nagtayo ng bahay nila. Sige sir, kailan natin sisimulan yan? Cathy, you only need a dream. Follow your dream and you will build it. Di ba? Yeah. Gaya na ngayon, lagi ko sinasabi, yung movie na Field of Dreams, build it and they will come. Di ba? Yun. Kanya, I build it, please come and see my technology. Yes. It's there. I'm not talking. I'm showing the physical thing. You can see it. And I would love to teach you how the system works. No? And you can be my partner.
Opo, mukhang marami po tayong pagsasamahan. Sana po Oh. ay maging kasama kayo namin sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino because of your ideas, because of your principles in life. But diretso ko na po yung ibang mga katanungan po. Kung ano-ano po yung mga, of course, hindi naman po kayo, kumbaga parang hindi naman po sa isang pitik ay naging matagumpay kaagad kayo. Ano-ano po yung mga hinarap ninyong hamon bago po naging matatag ang Vasbuild o ang inyong kumpanya? Sir Ed. Unang-una, ang pinakamalaking problema ko, yung paniniwala ng Pilipino na kaya natin. Kahit ano sabihin mo, sa kanila, hindi natin kaya. Ako, matigas ang ulo ko eh. Dahil alam kong kaya. Di ba? So, yan ang una kong hinarap. Napakita ko kaya natin. Okay? Tapos, gaya sinabi mo, I got a third party to evaluate what I did. I didn't say that this is good, this is that. No, a third party evaluated. I subjected myself to the test and they said it's good. So, I didn't say it was good. It was them who said it was good. And not only that, Cathy, I have built more than 5,000 houses. And I think that's more than enough to say that what I did was good. Not only that, I built 5,000 houses and I was infringed of my intellectual property right. Oh. They stole my technology. Di ba? Kanya hindi lang yon. Nakipag-away pa ako. I filed a case of infringement of my intellectual property right. Mm-hmm. They played with me for 15 years. They tried to psychologically, harass me, everything, lahat. Na at the end of the day, I won, but I had depression. No? That is how, these big companies work. You are just a muchacho, you have no right. Kahit ang diskarte mo magaling. Wala, muchacho ka lang. Kami malalaki. Mm-mm. Sumunod ka sa gusto namin. Hindi ako ganun pinalaki ng magulang ko eh. Pag tama, paglaban mo. Kahit mamatay ka, paglaban mo. I agree. So, kahit na pinaglaruan nila ako ng 15 years, nilabanan ko. Awa ng Diyos. Talo sila. Natalo. I have a book. I wrote a book, The Life of a Filipino Inventor. I think I'll send you a copy there. Bigay mo sa akin yung address. I will have it sent there by a messenger. Please read the book. Opo, no? I will read the book and ipopromote ko na rin po yan. Saan po ba pwedeng mabili ang Life of an Inventor? You can buy it from Shopee and Lazada. Ayun. No? Sige. I-anunsyo ko yan, Sir Ed, sa aking mga palatuntunan. Don't worry. I will send you several copies. Please bigyan mo yung anak ni Boots. Sige po. Saka yung mga technician mo dyan. Opo. Para makita nyo ang buhay ng isang Pilipinong inventor. Na sinasabi nila hindi natin kaya. Kalukuhan. We are one of the best in the world. Yes. And who knows, baka maging kasama namin kayo sa Katipunan Channel. Simulan po natin ang Pinoy Inventor. Sa pamumuna po ninyo. Marami tayong magagaling na inventor. Alam mo, meron pa akong isang inaalagaan dyan, si Kix Mendiola eh. Mm-hmm. Alam mo, gumawa siya ng drone na sinasakyan niya. Lumilipad siya. Oo. Sabi ko, Kix, ingat ka dyan. Baka mag-crash ka dyan. Ano po pangalan niya, Sir Ed? Kix Mendiola. Okay. He created his own drone. And he has already surpassed more records than, the others in the world. Sige sir, simulan natin yun sa interview natin. Magaling itong batang ito. Ilang taon po siya? Kix is about siguro mga 30 lang, early 30s itong batang ito. Actually, hindi lang siya magaling mga likot. Ang galing pang sumayaw. Ang galing sumayaw itong batang ito. Talaga? Ay nako, don't worry sir. Magkakaroon po tayo ng pagkakataon. Lahat po ng mga mahuhusay nating mga Pilipino inventor, iisa-isahin po natin ang kanilang life story at ang kanilang mga invention. Ipo-promote po natin yan dito sa Katipunan Channel dahil naniniwala po kami sa inyong mga Pilipino. Cathy, suggestion ko, no? Yes sir. Sinasabi nila napakahirap mag-commercialize ng isang invention. Hindi, madali. We only have to partner with industry. DTI should be here. Ang Filipino inventor, wag mo nang pagtayuin siya ng factory. I-partner mo sa industry. Ang mga industry captains naman, bigyan nyo ng
tamang remuneration ng mga inventor. Hindi naman yung inventor na yan, gusto niyang pere. Gusto niya yung invention niya makita. Correct. So give them that decency of making a little money. Kasi yung perang kinikita ng inventor, hindi niya nilulustay. Ginagamit na naman niya para pagalingin yung kanyang ginawa. So, DTI should be here and start to partner them. DTI, DOST. I-partner nyo, mag-partner kayo. Alagaan yung mga inventor. Dahil wala na nga kayong binigay na funding para i-develop yung invention nila. No? Sila na lang sariling sikap. Meron kaming batas, Republic Act 7459, na ito sariling sikap na batas. No? This law gave us that right, legal right to be tax and VAT free. Do you know, Cathy, that we are not even being able to use it? Gusto pa nilang tanggalin? Wala na nga kaming kinikita. Wala na kaming tinatanggap na tulong sa gobyerno. Tinanggal pa yung, ayaw pa nilang respetuhin yung batas. Grabe, oh. Yan. Alam mo, merong screening committee, ang TAPI, to grant you the privilege of a tax and VAT free. Okay? So bibigyan ka. Oh, Mr. Vasquez, the evaluation of your technology is good that you deserve the privilege. Bibigyan sa iyo yung certification. Sabi ko, ano certification to? Bakit hindi kayo kumuha sa BIR at bigyan niyo sa amin? Bakit, Kako? Yung inyong mga binigay, hindi naman ina-action na ng BIR eh. Nasa basura. Kako, Okay. paano namin magagamit yan? Hindi na nga nyo kami binibigyan. Ang kikitahin na lang namin, ang gagamitin namin para, i-promote yung aming technology. Tapos ayaw nyo pa ibigay? Okay. There is a law. I-review mo. Republic Act 7459. The title of the law is the Filipino Inventors Incentive Act. Wala. 7459. The tax that you will benefit as an inventor, say, full privilege tax-free. And tax in all forms of taxes. But it's a form of tax. They don't want to give it. They don't even want to give the certification. Paglilinaw lang, Sir Ed. Are you saying na ang BIR hindi kinikilala o iniimplementa ang Republic Act 7459? I tell you, nakakatawa yan. I was able to get the certification from the Technology Applications Promotion. So, binigay sa akin, ako na raw bahala pumunta sa BIR. Final ko sa BIR. Ha? Okay. Alam mo, ang batas maliwanag. Pag ikaw nag-file, within 1 week, it's not acted upon, then it is as deemed approved. Academic, yes. Okay? Academic na yon. Pero kung wala kang tax ruling, hindi i-honor yan ang mga BIR. Diba? So, sabi ko, nakakatatlong buwan na. Ako, bakit hindi ko makuha yung certification? It so happened, taga San Beda ako. At yung BIR commissioner nun was a Bedan. Si Digong was also a Bedan. And BAT 73 rin ako eh. Sila BAT 73 rin. Law. BAT 73 commerce ako. So I went there and talked to him. Sabi ko, partner, Kako, meron akong application dito for my tax exemption. Nakakatatlong buwan na, bakit wala? Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, tawagin mo yung head ng law division. Tinawag. Sabi niya, merong application daw dito si Gary na sa tax exemption. Nasaan? Sandali, sir. Dito ka while tapos dumating, dala-dala yung papeles ko. Pinasundan ko, alam mo saan nakita? Nando sa ilalim ng lamesa. Sabi nga ng commissioner, bakit nandun yan? Ba't hindi nyo actionan? Sabi niya, gawin nyo nga. Di binigyan ako certification. I'm tax free. Pero wala yung yung VAT, I have to pay the VAT. Kako, VAT is a form of tax. Correct. Kasi alam mo, ganito, Cathy, why am I so indignant na dapat ibigay sa amin? Kami mga inventor, ang panlaban lang namin yung aming right na bilang inventor and a patent holder. Pag kami in-infringe, lalo na ng malalaki, ano panlaban namin? Di ba? Pero if you are tax and VAT free,
you are effectively about 13 to 15% lower in cost because you are free of tax. Di ba? At pag ang kumopya sa'yo, nabibigay pa ng mas mababa sa iyong cost, i-report mo sa BIR, dahil sigurado may katarantaduhang ginagawa yan. Di ba? So ano kwan? Ang BIR should even think na partner nila. Na pag isang nag-i-infringe sa amin, i-report namin, imbestigahan nyo, sigurado tax evader yon. Eh kami, because of the law, we are legally tax and VAT free. Bakit ayaw nyo bigay sa amin? Hindi nyo na nga kami binibigyan ng pera eh. Hindi nyo na kami tinutulungan. Hindi nyo kami pinopromote. Pati ba naman yung batas namin, ayaw nyo bigay sa amin? Anong katarantaduhan yan? Buti na lang po. Buti na lang, Sir Ed, binanggit nyo to dahil kukuha ko ng pagkakataon from the BIR tungkol sa issue na to. Kasi napakahalaga po nito. Ito na nga lang yung natatanging legal na karapatan ninyo. Eh hindi nyo pa matikman. Diba? Oh, alam mo, they are micromanaging it eh. Sabi nila, kasi we need money, we need money. What are you talking about? Okay, you will only lose ilang percent of VAT from us. But how many people are we giving work to? And they all pay the taxes. Are you telling me that you're losing money? No, you will make more money. And if we will be able to create an invention that the whole world will look for, my God, we will have more money than what we need. And not only that, we will have the pride that we want. Correct. I agree. Diba? I agree. Ang babaw kasi ng utak nyo eh. Kako, kutsang na. Hindi nyo makita yung... Sinabi mo talaga yan, Sir Ed. Ha? I'm sorry, pero sometimes I get passionate when it comes to these kinds of fun. Well, you're right. What you're telling is right and it's true. Kaya tama lang na panindigan mo yan and it's good na naninindigan ka, sir. And knowing you, being the past president of Philippine Inventor Society, kumusta po ang naging karanasan ninyo bilang naging pangulo ng FIS? I'm sure marami po kayong mga challenges din na naharap. Napakarami, Kati, napakarami. Unang-una, when I was national president, napag-isa-isa ko, napagsama-sama ko kami lahat. Hindi, walang away-away. No? Number two, itong pinakamasakit. I was the national president and the biggest corporation in this country infringed on me. Not realizing that infringing on me is infringing on every Filipino inventor because I was the Filipino inventors president at that time. Yes. Di ba? At kung hindi ko pinaglaban, na ako talagang inventor, pinaglaro-laruan nila. Biro mo, umabot ako ng 15 years na nagdudusa. Every month I have to go to the court to attend to my hearing. I became more a lawyer than an inventor. Tapos nung natapos yung nanalo ko, nagka-depression pa ako. Dahil isipin mo ba naman every month na magpupunta ka ng hearing, wala kang narinig kundi sabihin sinungaling ka at peke kang inventor. Ako ang talagang, I think amongst many inventors, ako ang pinakamaraming dinaanan na hirap. Tapos ang tapi, imbis na tinulungan ako, dinimanda pa ako. Dahil? Umiram daw ako ng pera. Alam mo, hindi ako hihiram ng pera kung hindi ko gagamitin sa tama. Yan ang turo sa akin ng nanay ko. Huwag kang kukuha ng pera na gagamitin sa katarantaduhan. Paano kitang babayaran? Ninakaw nga yung aking imbensyon. Hindi nyo na nga ako tinulungan. Dinimanda nyo pa ako. Anong katarantaduhan yung yan? Di ba? O tapos nung nanalo ko ng konti, nagbayad ako ng konti dahil hindi ko naman kayang bayaran lahat. Alam mo, ginawa. Dapat walang interest. Pinatungan ako ng interest ng tapi. Oh, sinabi kulang pa raw yung mga binigay ko. Kanya talaga. Alam mo, Kati, sa mga inventor, akong pinakamaraming dinaanan na hirap. Talagang, if you will tell me about kan. Kanya ako, I'm giving hope dito kay Bongbong eh. Bakit ka mo? Kung merong presidenting talagang magaling ang vision, yung tatay niya. Yes, that's true. He got the right people, focused on technology, and started developing the nation, di ba? Sana maituloy ni Bongbong ito. Ako, Kati, alam mo, Kati, ako, kung kukunin lang ako ni Bongbong as a presidential advisor on science, tatanggapin ko. Kahit sabihin nyo, ganito yan,
pakialam ko sa inyo. Basta ako gagawin ko yung trabaho. Gusto ko ang science and technology. Tutulungan ko itong presidenteng ito. Di ba? Because ako, ang pag-asa ko ng bayan, itong science and technology. Wala nang iba. Wag na, kahit yung rice production na yan. The only way to make it flourish and be successful is science. Yes. Wala na, mechanization and science. No? True. Ano pa ang solusyon gusto nyo? Nandyan na lahat eh. You know? Wala eh. Tingnan mo ha, sabi ko nga kanina, how does this country look at science and technology? Look at the newspaper. Where is it found? And science? Beside the obituary eh. Sa tabi ng Grabe. Malapit na ilibing yan. Di ba? Kaya pag titingnan mo, walang makikipaglaban para sa inventor. And actually, Sir Ed, I feel you. Ang KDP, in fact, talagang sabi nga namin we are aiming, or what we are calling for the leadership and for the government, for the massive food production, science-driven, infrastructure-based massive food production. That's what we want na gawin ng yan ang itinutulak namin sa pamahalaan, sa lideratong ito at ng mga nakaraan pa. Yan po ang tinutulak ng ang KDP. Anyway, Sir Ed, may mga programa o proyekto po ba kayo para sa mga kababayan natin ngayon na gustong magkaroon ng sariling bahay? Well, nabanggit nyo na kanina na willing kayo magturo, diba? Meron pa po ba kayong mga nakasalang ngayon na mga programa o proyekto ng inyong kumpanya, Sir Ed? Well, marami. Isa pa sa ginagawa ko because of climate change, yung simbahay has to be addressing that thing already, no? Climate change. Yung isa pang na-invento ko, Cathy, is misting. Alam mo, nung panahon ng COVID, ako ang isa sa pinakamasaya eh. Bakit? Nung unang lumitaw ang COVID sa Green Hills, di ba? Doon sa shopping center, tama, yung unang namatay doon sa may Barberia ron eh. Mm-hmm. At lumabas COVID. Naku, naging ghost town ang Green Hills. Nag-banner story ako noon, Cathy. Bakit? Yung aking ginawang dinesign na turbo cannon, ang ginamit ko to sanitize the area. Mm-hmm. Thereafter, I started sanitizing Malacanang. I started sanitizing camps, no? Villages and what. So, what I did just to address the heat turned out to be a solution to this COVID problem. Mm-hmm. No? Because alam mo, ang COVID is a virus that's up in the air. Mm-hmm. So if you will clean the air and put the disinfectant in the air, then doon pa lang sa hangin, makikipag-away na yung disinfectant. No. So doon ko dinala by using my turbo cannons. And it's I can show you the headline, the banner story, that I was in San Juan disinfecting places. Actually, the whole of San Juan, dinisinfect ko noon. No? Every night, umiikot ako roon. Oo, ako yun, yung aking pan. Tapos, dinesign ko yung mga sanitation tent. Mm-hmm. You know? When people were losing jobs, my God, I was having heyday. Pero, yung mga tao ko, mga naka-pet, overall suit, naka-mask, At I had the permit to go around when everybody was not allowed to go out because I was the one disinfecting. Di ba? Ang science talaga nakakatuwa eh. When everything is down, you're up. Katulad itong mga pabahay nito, people are building homes. But, ako, yung bahay ko insulated. Yung bahay ko, gagawin ko 5 araw. Ewan ko kayo. Di ba? Kinakailangan yung bahay ko, Sir Ed, ganyan din. 5 araw po rin magawa. Tuturo ko sa'yo. Sige po. Ay, sasama po yung anak ko. Let's walk through and I will teach you how to build it. Magandang kasaysayan nating dalawa. Anyway, Sir Ed. Yes. I-interviewin nyo rin yung dalawa kong kasamang inventor.
Opo, Ha? syempre, opo. Magagaling din yun. Lalo na po ngayon magkakaroon po tayo ng Pinoy Inventor. Sigurado mai-interview po natin sila. Anyway, Yes. Sir Ed, meron po ba kayong nais na panawagan o mungkahi sa mga opisyal ng pamahalaan, sa mga mambabatas at sa taong bayan? Go ahead, sir. Palakasin niyo po ang batas para sa mga inventor. Implement nyo yung Republic Act 7459 titled the Filipino Inventors Act. No? Give the Filipinos a full tax benefit. So, bagamat hindi nyo na kami tinutulungan financially, pabayaan nyo na kaming kumita mag-isa. Tanggalin nyo na kami magbayad ng tax. Yung tax ang kita namin. Para we have an advantage over all of these people that are copying us. At pag kami kinopya, let us be the Filipino inventors, be your partner and tell you, magnanakaw yon, kinukopya kami. Imbestigahan nyo at sigurado ko, nagnanakaw ng tax yun. No? At palawigin nyo pa at palakasin nyo ang mga Filipino inventors. Alam mo, Cathy, iniisip ko nga, nag-file ako. I want to file to be a sectoral representative and run in Congress as a Filipino inventor representing the inventors. Sana mabigyan ako ng COMELEC. Ang sabi nila sa akin, Cathy, Gary, malaking pera ang babayaran mo para mabigyan ka ng permit. Ako, I will try. I will file it. Pero kung talagang hihingi kayo ng lagay, hindi ako maglalagay. Oh, wag, Sir Ed. Alam mo, Sir Ed, ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino is not just an organization. We are a national political party recognized by Commission on Election. So if you want to run, let's talk about it. At tamang-tama, nandyan po si Itos Valdez, yung pong aming Pangulo. Hindi lang proyekto at hindi lang hindi lang po ika nga natin mga programa na pwedeng pakinabangan ng ating mga kababayan, kundi let's work together for our nation. Yeah, we're in line with our ideas and principles in life. Tama. I've already filed a non-stock, non-profit organization named Ako Filipino Inventor. Yan ang gusto kong i-file sa COMELEC, no? And I want to run for Congress, no? To represent the Filipino inventor. Okay? So, kung hindi nyo naiintindihan kaming inventor, siguro ako pag nandun sa loob ng Kongreso, I can already explain to you what an inventor is and what we can do. Diba? And from there, enact laws to help the Filipino inventor. And if the fair president, si Bongbong Marcos, would like to make me work with him as a presidential advisor on science and technology, I'll be more than willing. I don't care about what they say. They are this, they are that, magnanakaw. I don't care. Basta gusto ni Sir President Bongbong na ipagpatuloy ang ginawa ng tatay niya on science, I will be with him all the way. Okay. Sir Ed, huli na lang na mga katanungan to, paano o saan maaaring makipag-ugnayan daw po sa inyo? Okay. Ganito yan, tawagan nyo 0977-373-6504 or pumunta ho kayo sa Facebook, Mistycool, MISTYKOOL.ph. I-message nyo lang kami ron. Ha? At sigurado ko, mababasa namin yan. No? Meron kaming maliit na opisina dito sa may Home Depot, dito sa may Julio Vargas. Tiny store. It's a tiny store because I'm propagating tiny. You know, tiny is good, less is more. Di ba? Pumunta lang ho kayo ron at ako, I'll always be very glad to sit down with you and discuss with you your ideas and your dreams. Di ba? Kung matutulungan ko kayo, tutulong ako. Kung gusto nyo malaman technology ko, come, I will teach you. No? All I will do is just supply you the materials. And if you don't have the equipment, I will lend you my equipment. Build it and let your dream come true. Yun. Thank you so much, Sir Ed. Nako, nakakatuwa po talaga na kayo po ay nakapanayam po ngayon. Siksik-liglig talaga na impormasyon at bagong kaalaman na natuklasan po ng palatuntunang ito. Baka po may nais pa po kayong sabihin sa ating mga kababayan, sa mga inventor na katulad mo, nasa inyo po huling pagkakataon, Sir Ed.
sa aking mga kababayan, maniwala kayo, kaya natin. Huwag niyong sasabihin hindi natin kaya. Kaya natin. Kayang-kaya ng Pinoy. Madiskarte tayo mga Pilipino. Tayo mga inventor, pakita natin na tayo ang sagot sa kahirapan ng ating bayan. Maiaangat natin ang bayan. Science and technology is the way to go. No? And if once we are given the chance, we win in Congress, we will prove to them, we will prove to every congressman that this answer to this poverty we are in is science and technology. And we will be recognized in the whole world. You know, famous Filipinos in the United States that has developed technology by known as an inventor American product. My God, Filipino, naging Amerikano, tapos binibili natin. Dapat tayo mag-export niyan, hindi tayong bibili niyan. Diba? Our country is blessed with so many natural resources. All we have to do is mechanize, manufacture, and use these natural resources to produce our own products. Diba? Support our own products, support Filipino inventors, support Filipino technology. And I tell you, it won't take long. The world will look at us. Nako, thank you so much, Sir Ed. At napakabilis po ng oras. Isang oras na naman po ang nakalipas. Katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel at mga nakaagapay natin dito sa ating mga technical staff, lalo na kay Ver Archivido, gayon din sa panauhin po natin si Ginoong Edgardo Gadi Vasquez. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Dito pa rin sa tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat.